Hello mga kapwa kong API or Average Pinoy Investors. Quick portfolio update lang po muna tayo ngayong February 15th, 2026. Belated Happy Valentine's nga pala. Sa investments ko, kaka-add ko lang ng 200 pesos sa GFunds or ELFM. I've added around 2,000 pesos sa crypto ko kasi I am buying the dip. I'm not sure if you're well aware pero previously, ang market natin is down. But as of now, umaangat na tayo. Bumaba pa nga ang Bitcoin ng around 59,000 US dollars, if I'm not mistaken, a couple of days ago. Ano sa tingin ko ang mangyayari next? Well, I'm hoping na bababa pa siya ng konti ulit before tayo tuluyang umangat. But sabi nga nila nasa bear market na tayo, so I highly doubt that. Sa day natin, maraming mataas. Andyan yung Pepe, yung Dogecoin, itong H which I'm not familiar with. Si SHIB, tumaas. Si Pi, 15%. Pengu, ZEC. Pagdating naman sa hours, medyo pulahan pa, karamihan. Though sa week naman natin, yan, bumabawi halos lahat ng crypto natin. So I could say na nagbabounce siya. But then again, we're still down sa monthly charts natin. Back to my portfolio, as you could see, nabawasan ng savings ko. Nagkaroon din ako ng debt. Well, I had a personal thing, so kailangan ko siyang gamitin or kailangan kong gumastos that time kasi kailangan namin bumili ng essentials. Of course, babawiin ko yan. Papababain natin ulit itong mga debts ko. I'll update this soon as well. Hopefully, mapababa ko pa siya. In terms of dividends, wala tayong dividends. Well, I haven't seen any declaration for the month of February pa. So we're still waiting for that. Allocation wise, unti-unti nang tumataas ang crypto allocation ko. So I have to invest more on sa stocks ko kasi I have to maintain at least a 10% cut pagdating sa crypto. Kasi nga again, high risk siya. So I have to tone it down. So quick update rin tayo sa nangyayari sa Pilipinas. Well, binan ng SEC ang Binance app sa Google Play Store. Well, I'm hoping na hindi to permanente pero kasi malaking kabawasan to para sa mga tao na nag invest through Binance kasi alam naman nating lahat na mas maganda at mas mababa ang fees pagdating sa Binance, sa Coinbase, and other international na mga crypto exchanges. So I'm hoping ma-reverse to kasi honestly, I mean, this is from my own perspective lang. Hindi pa kayang sumabay ng local exchanges natin. Although yes, ako personally am using Coins.ph, pero having Binance, Coinbase gives you more options and better results in the long run. So I'm hoping na i-reverse ng SEC natin yung decision na to. Kasi again, malaking malaking kabawasan to again sa liquidity, not just liquidity pero sa uh, excuse me, sa mga nag-iinvest sa cryptocurrency dito sa Pilipinas. Another update tayo, si Michael Saylor. Yan, kagaya ko to, na bumibili ng Bitcoin during the dip. Last Feb 9 sila bumili. Ako naman, while it is below 70,000, bumibili na ako. Thankfully, now it's back to 70, so medyo meron na akong let's say profits ng konti. Paper profits lang naman siya. I'm not taking it out soon. In long term tayo. I'm thinking around 2040, 2045 ko siya ibibenta. I also hold XRP, Solana, and Sui. Those are the coins that I am currently hoarding. Ngayong nasa dip. And well, hopefully bumaba pa sila kasi bibili pa ako ng bibili. So that's that. Again, this is not a financial advice. Please do your own research muna before investing into anything. Now, if you like this video, please leave a comment
kung ano yung mga strategies mo, anong binibili mo during this downtrend. Like this video if you like the video, and subscribe naman po kayo. Libre lang naman po ito. Thank you very much. Again, your average Pinoy investor. Have a good one. Ciao, ciao.